So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam niyo yung setup? Alam niyo, no? Obvious na obvious po na setup po talaga ito. Okay. So, ang point ko dito mga kababayan, naglabas ng isang House Bill si Pulong Duterte kahit hindi po siya uma-attend ng session ng Congress at palagi siyang absent, naglabas siya ng isang House Bill para ipa-drug test nga po yung lahat po ng mga public officials. Na para sa akin, okay yun. Okay yun, walang problema yun. Pero ang tanong dito, aharap ba si Paulo Duterte para ipagtanggol yung batas na ginawa niya? Di ba? So, dahil po dyan sa ginawa po ni Paulo Duterte, ang ginawa naman ni Harry Roque, nag-dare. Isipin mo, di ba, nag-dare ka kayo-kayo? Oh, nag-dare, sabi ni Harry Roque ito. Teka lang, no? So, ito. Post ni Harry Roque ito eh. So, sabi ni Harry Roque, oh, nakita nyo ba? Okay. Mahal naming Vice President Sara Duterte. Yeah. Sabi nyo po na we Filipinos deserve better and we Filipinos deserve the best. Please lead and by example. Magpa-hair follicle test po kayong magkakapatid bilang tapat na public servants para sa bayan. Sumasa inyo, bakla, Harry Roque. Alang yan. Hindi. Isipin mo, di ba? Magdi-dare kayo, tapos kayo lang din. Dapat po kasi ang magdi-dare is yung kalaban ninyo. Ganun dapat eh. Di ba? Dapat yung magdi-dare dito, tayo. Yun nga lang, hindi naman po natin dare sa mga Duterte ang drug test. Kasi obvious naman po talaga na mga drug lord yung mga yan. Sabi dito drug lord daw sila. Hindi ako may sabi niyan, sabi dito yan. Sabi ni Jimmy Cuban. Okay. So mga kababayan, hindi po natin hinihingi yung drug test ng magkakapatid. Ang hinihingi po natin kay Paulo Duterte, ipakita yung tattoo niya sa likod. Wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam sa drug test po ni Paulo Duterte. Ipakita niya yung tattoo niya sa likod. At dito po sa magkapatid po na Basti Duterte at kay Sara Duterte, hindi po natin hinihingi yung drug test nila. Ang hinihingi po natin IQ test. Hindi nga. Kayo ba, pabor ba kayo doon? Hindi drug test ang kailangan ni Sara, IQ test. Bobo eh. Agree ba kayo doon? Hindi, di ba? Isipin mo, di ba? Magdi-dare kayo, tapos kayo lang din. Dapat yung magdi-dare, dapat yung sa kabilang, yung kalaban ninyo, yung opposite side dapat. Oh. Di ba? IQ test dapat kay Sara. Oh. Baka pa nga dapat pa nga siguro dito, baka retarded pa nga yan eh. Walang yan na yan. Ano yung naman yung drug test? Hindi naman namin gusto yan. Oh. Ewan ko ba? Oh. Ang malupit mga kababayan, sumagot. Sabi ko sa inyo, sinto-sinto ito eh. Sabi ko sa inyo eh. Oh, kulang talaga sa IQ to eh. Oh, so ngayon, ang sabi ngayon ni Roque, hindi, dapat magpa-drug test kayo. Tapos sasagot ni Sara, o sige, ako, papadrug test ako. Oto. Gago naman. Ang gagago, no? Hindi, kasi ang point dito mga kababayan, di ba? Takero, much better si Sara is psychological test. Bakit psychopath po ba? Kuya Edel Toto? Hindi nga. Kasi, ito mga kababayan, no? Okay. Isipin mo, no? Nung si Duterte naman po kasi, yung pinaratangan, actually, hindi nga paratang yun eh. Admittance nga yun eh. Admittance yun eh. Di ba sabi dati ni Digong na yung fentanyl inabuso niya? Tapos, inamin din ni Digong na gumagamit siya ng marijuana. So, yun, admittance yun. So, syempre, pag may admittance, magre-request tayo ng drug test. Pero bakit, di ba? Pero bakit hindi siya nagpa-drug test? O, hindi ako naging DDS ha. Hindi nga, patunayan mo nga na naging DDS ako.
Never ako naging DDS. Ay naman, nagbibintang na naman eh. Hindi ako naging DDS. Hindi. Naging supporter ako ng mga Duterte. Pero nagiging kritiko po ako ni Duterte. May mga video po ako dyan luma at saka mayroon po ako mga post sa Facebook. 2020 pa lang mga kababayan, nagiging kritik na rin po ako ni Duterte. Kasi pag sinabi mo kasing DDS, walang ginawang mali si Duterte. Ganun po ang DDS. Sa mga DDS po, ang mga Duterte walang ginawang mali. Pero ako mga kababayan, naging kritik po ako ni Duterte sa drug war. 2017 pa lang ata. 'Di ba? Meron pa akong post sa Facebook, andiyan pa, pwede kong ipakita sa inyo. Na ayoko po sa tukhang. Kasi ang mga pinapatay lang po sa tukhang mahihirap. Ganun ba DDS? Hindi. Oh. Tapos sa West Philippine Sea, nagsasalita ako diyan dati pa. Hindi ako DDS. Ako magbibintan ng ganyan, yak. Ako DDS, yak. Kadiri. Oh. Naging Duterte supporter ako. 'Di ba? Kasi okay, yung pagtaas ng sweldo ng mga sundalo, nagustuhan ko 'yon. 'Di ba? So, ano pa ba? Yung pagpapalibing po kay Apo Lakay, gusto ko rin 'yon. Oh. So naging Duterte supporter ako. Oh. Pero naging critic din po ako ni Duterte. Kaya huwag kayong magbibintang, nakakasama naman kayo ng loob eh. Oh. So ngayon mga kababayan, Sara Duterte accepts dare to undergo drug test. Huwag nga drug test. Oh. Sabi nga ng mga viewer natin ngayon dito, psychological test. Baka maka-psychopath kasi ito eh. Oh. Duterte said in an ambush interview in Davao City, isipin mo no, si Sara Duterte, mukhang ayaw na lumabas sa Davao. Si Sara mga kababayan, ayaw na lumabas sa Davao. 'Di ba? I like the way you say yak. Ayan no. Kasi ano eh, kapag nakikita ko si Sara Duterte na merong statement, palagi siya nasa Davao. Oh. Ngayon, nasa Davao na naman ngayon. Uy, lumabas ka dyan. Walang yan to, no? Palagi nasa Davao. Oh. Duterte said in an ambush interview in Davao City that the drug test is necessary to ensure public officials are in the right state of mind. Okay. Hindi eh. Alam nyo, no? Alam nyo, pag si Sara Duterte magsalita, bumabalik sa kanya. Okay. Actually, hindi lang po drug test para malaman natin na nasa right state of mind po ang isang tao. Drug, ano po, psychological test tsaka IQ test. Ayun dapat. Oh. Isipin nyo, di ba, sabi dati ni Sara Duterte na kailangan daw, may problema daw tayo sa baha. Bumalik din sa kanya kasi yung tatay niya naman, 6 na taon na naging presidente. Tapos, may problema daw sa human rights. Tukhang, di ba? Bumabalik sa kanya. Tapos ngayon naman, bumalik na naman sa kanya. Oh. Sabi pa dito na, una dapat talaga mapanigurado nating lahat na sa tamang pag-iisip yung ating mga public officials kasama na ako. Doon, she said, uto-uto ka talaga. Di ba? Una kasi mga kababayan, no? Parang hindi talaga abogado eh. Because she is referring to the House Bill na pinasa nga po ni Paulo Duterte. Unconstitutional nga po yung House Bill po ni Paulo Duterte. Baguhin nyo muna yung nakalagay sa konstitusyon para maipasa yung batas ni Paulo Duterte. Di ba? Ay, hindi, yung ads pala, mga kababayan, yung ads, pwede nyo namang skip yan. Skip nyo na lang yung ads. Oh. Kasi YouTube na naglalagay niyan eh. Importante lang talaga manood lang kayo. Yung ads, skip nyo na yan. Okay lang yan. Kung merong skip ads, skip nyo na. Oh. Di ba mga kababayan, yung pinasa po ni Paulo Duterte na batas or House Bill na yan, unconstitutional po yun. Kasi po, ang nakalagay po sa Constitution natin, para tumakbo ka bilang isang presidente, dapat, Pilipino ka, 40 years old ka, marunong ka magbasa at magsulat. Walang nakalagay doon na drug test. So, ang gawin nyo muna, baguhin nyo muna yung nakalagay sa Constitution para maipasa po yung batas ni Paulo. Nakalagay nga po doon sa batas sa Constitution natin eh. Nakalagay po sa Constitution natin na kahit na may criminal record, pwede tumakbong presidente. Nakalagay doon eh. Ang ibig kong sabihin, walang nakalagay
doon sa constitution natin na dapat walang criminal record yung tatakbong presidente. Nakalagay yun doon. Drug test pa kaya? Di ba? Takeru, okay lang. Makmak Pablo. Uy, si Makmak, tropa natin yan, ha? Makmak Pablo, tropa natin yan. Oo. Tapos mga kababayan, di ba? Para matanggal po yung presidente, dapat po, unang-una, impeachment, kamatayan, and then, ano pa ba? Basta tatlo yun eh. Wala rin po nakalagay doon na pag ang presidente is addict o nag-positive sa droga, pwede matanggal. Pero ang sinulat po ni Paulo Duterte, pwede. So, syempre, mas matibay po talaga yung Constitution kasi ayun po yung basehan po natin para sa paggawa ng batas. O, disable pala. O, correct, disable. O. Sobrang basic nun eh. Sobrang basic nun mga kababayan eh. Tatanga-tanga lang talaga itong mga Duterte na to eh. Alam nyo, no, ang gusto kong gawin ni Paulo Duterte, yung pinasa niyang House Bill na yan, ipagtanggol niya sa Senado, ay sa Kongreso. So kapag hindi niya pinagtanggol yan sa Kongreso, ang ibig sabihin lang yan, papansin lang po talaga siya. Papansin lang siya. Gusto niya lang po ng ingay. Oh. Lalo na ngayon. Sangkot ka pala sa droga. Yari ka. So ngayon, syempre, dahil nga po sa pagsagot nga po ni ni Sara Duterte, sabi ni ni pangalan nito? Ni Baboy, ni Harry Roque. Oh. Nagpapasalamat ako kasi mabilis na pahayag ni Vice Presidente Inday Sara Duterte sa aking hamon na sumailalim sa hair follicle drug test. Di ba? So uto-uto talaga. Patunay ito na sa buhay ni VP Sara ang leadership by example. Talaga naman siya ay nakikinig sa tawag ng taong bayan. Hindi po tawag ito ng taong bayan, tawag mo lang yan. Tawag ng baboy, baboy na bayan yan. Okay, so sabi dito, continue pa natin. Sabi pa, ang susunod na tanong, sino ang sasama kay Inday na magsasabing let's do it? Di ba? Well, ang point dito mga kababayan, harapin mo na lang yung impeachment mo. Mukhang matutuloy po yung impeachment. Takero, gagamitin na naman nila yung bill na yan pag binasura against PBBM. Hindi siya mababasura. Kasi sa Kongreso pa lang, basura na siya. Baka nga sa committee pa lang eh. Baka sa committee pa lang mga kababayan, basura na yan eh. Hindi na po abot na first reading yan. Ito lang, no? Yung batas po na pinasa ni Paulo Duterte, hindi na po abot ng first reading yan. Kasi unconstitutional nga. So ngayon, para maipasa yung batas na yan, tingnan natin kung anong klaseng pagdepensa ni Paulo Duterte ang gagawin niya para maipasa po yung batas po na yan. Okay? So ang tawag kasi dito, no, para makagawa ka ng batas, kailangan mo nang merong magpapasa ng House Bill, and then pag naipasa yung House Bill, pag-uusapan ng committee, and then pag napag-usapan ng committee, first reading yan. First reading, second reading, third reading. Tapos magkakaroon po ng counterpart na batas sa Senado. So debate na naman ulit, and then pag natapos na po yung pinaka-draft po ng batas, pipirman po ng presidente yan. Ganun po katagal gumawa ng batas. So ngayon, kung ang batas po na yun na pinasa ni Paulo Duterte is unconstitutional na, sa committee pa lang po mga kababayan, hindi na makakapasa yan. Not unless po na makitaan natin ng magaling, matibay, at masigasig, at kahusayan sa pagtatanggol ni Paulo Duterte sa kanyang batas. Diba? Ayun ang gusto ko makita. Kasi kung si Paulo Duterte po ay magpapasa lang ng batas at alam niya namang na hindi lang ito maaprobahan, tatanga-tanga niya naman. 'Di ba? Isipin mo, ang tanga-tanga mo, no? Magpapasa ka ng batas, pagkatapos alam mo naman pala na hindi may papasa, na hindi maaprobahan. Ba't mo pa ginawa 'yon? Dalawa lang 'yun eh. Tatanga-tanga ka talaga o gusto mo lang talaga mag-ingay. O ngayon, dahil nga po sa unconstitutional nga po yung batas po na yan, gusto kong makita kung paano ipagtanggol ito ni Paulo Duterte. Malay nyo, na sobrang galing ni Paulo Duterte, may pasa niya ang isang House Bill na unconstitutional. Malay mo nga, ganon. Yun nga lang, ang tanong dito, nakitaan ba natin ng talino si Paulo Duterte? Hindi, kayo ba? Nakitaan nyo ba ng talino? Kasi ako hindi eh.
Ay, so yan, no? So dito nga po sa nangyari dito, abangan po natin yung impeachment kasi mukhang paglabas po ng COA audit, paglabas po ng COA audit at pinakita ng COA kung paano ginamit ni Sara Duterte yung confidential fund na hindi po naayon sa circular resolution 2015-01 for impeachment po si Sara Duterte. Oh, misuse of public funds ang mangyayari. Di ba? So yun mga kababayan, no? So thank you po. No? So dyan po sa 800 po na nanonood. Sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays. Ano nga po masabi nyo nga po dito? Sa pagkasa nga po ni Sara Duterte sa isang napakawalang kwentang deer. Sipin nyo yun, no? Kinasa mo yung isang deer na napakawalang kwenta. Uto-uto ka talaga, no? So yan, sa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At dyan po sa Team Replays, palike na lang din po ng video po na to. Siyempre, pa-subscribe at saka pa-share kung di naman kalabisan. So salamat po mga kababayan. Thank you po, no? Thank you po, no? Salamat po.